kasama pa rin natin sa studio si Attorney Mel Santamaria. Ayan, Attorney Mel, dahil nagpahiwatig din naman ng pagkukonsid si Senador Alan Peter Cayetano pero hindi umattend kanina. Pero tingin mo tuloy-tuloy na to? Tanggap niya na SP na si Senador Gatchalian at may tulungan na rin ang minority na ngayon. Oo, palagay ko tuloy-tuloy na ito because natamo na yung 13. At sa isang demokrasya, the majority rules. Kaya nga meron tayong alituntunin na ang majority ang nagtatakda ng direksyon, ng flow ng mga bills, ng flow ng mga debate, ng agenda, ng urgency bills. Sila ang nagdidirect nito. Kaya matatanggap na palagay ko ni Senator Pete Cayetano ito. Oo, kumbaga ilang linggo din natin na pinag-uusap lagi si yung Avellino and Cuenco. Pero ngayon, finally, matutuldukan na natin. Oo, pero lagot ba yung mga hindi umattend kanina? May nilabag ba sa rules ang mga senador sa hindi mo pag-attend sa special session na ang Pangulo ang nagpatawag? Wala naman silang nilabag. Pero kung doon sila or within the vicinity, technically, yung quorum, yung 13, can compel them to attend at pa-arrestuhin sila at dalhin sa loob ng sesyon. Pwede mo yun? Pwedeng ganun yun. Kunyari na doon siya sa loob ng kwarto lang niya. Oo, pwede. Bakit hindi? Pwede kalad ka rin? Hindi naman kakalad ka rin. Pero mapunta na natin sa kumpwenyohan. Sir, napatawag po kayo. Oo. At siyempre, kung papatawag at hindi umattend, siyempre kahiya-hiya. Anong ginagawa mo dyan sa loob? Wala ka namang ginagawa dyan. Pero technically, lahat ng mga ayaw umattend, pwedeng i-compel. Kaya nga iyon rin yung di ba, Avellino versus Cuenco, na sabi nila, availability, functionability, and subject to the coercive jurisdiction of the court. So, kumbaga, ito, kaya mong dalhin sa plenaryo. Yes. Yung mga tulad nila Senador Bato na nawawala at si Senadora Jinggoy Estrada na nakakulong, At nakasuspend. hindi mo kayang... Ayun, hindi pa pwede yun. Sapagkat nga, ang Korte Suprema, sinabi rin doon sa Halos Ho, sa Laila de Lima, Trillanes case, ang mga senador na legally na-incarcerate, hindi pwedeng mag-participate sa debate at hindi rin pwedeng bumoto. Yan. Ito pa, Attorney Mel, bagamat kanina nga, nag-concede na si the former Senate President Alan Peter Cayetano, may isang parang request na nakita ko . Yung kumbaga, ibigay na lahat ng mga yan sa mayorya, yung mga committee, pero yung blue ribbon, hinihingi niya para sa grupo. Bakit ba? Ano reaction niyo dito sa request na yun? Well, pambihira yun. Sapagkat alam naman natin, ang Blue Ribbon Committee ang pinakamalakas Makapangyarihan. at makapangyarihan, pinaka-significant committee sa Senado. Yun ang nag-iimbestiga at nag-o-oversight ng mga galaw ng gobyerno kung may corruption o wala. Pangalawa, kung matutuloy ang impeachment at ang sinasakdal si VP Sara Duterte, magko-coincide sa maaaring investigasyon rin ng Blue Ribbon Committee doon sa mga ginagawa o nagawa ni Vice President Sara Duterte. So makikita mo, dalawang isa impeachment, isa Blue Ribbon Committee, pareho silang gumagalaw. Attorney Mel, ito sinasabi, di ba, na parang ginagalang, nirerespeto nila yung desisyon ng majority, ay bakit inisnab nila yung botohan? Ayaw ba nilang magpakita lang at makita yung stand nila? Yun nga, nakakapagtaka, pero siguro meron pang konting sentimento. Ibig sabihin, feelings na lang ito. Kasi maaaring hindi na prinsipyo, sapagkat nga numero lang, alam naman nila, numero lang ang makakapagtapos dito. At alam rin nila na makukuha na yung 13. So talagang... At dati nilang kasamahan, di ba? At dati nilang mga kasamahan naman yun. Ay lumilipat. So siguro na lang yun. Tampo, sentimiento, pero... Ang maganda nun, tanggap na nila kahit pa nag-umpisa yung botohan. Pero moving forward, Attorney Mel, tingin mo finally magiging at peace na ang Senado. Of course, magkakaroon ng debate. Natural naman yan. Pero tingin mo magiging smooth na ito? Although pag tinignan mo yung numbers, hindi pa rin naman overwhelming yun. Manipis pa rin ang lamang. Oo. Sana maging harmonious na sila in the sense na ang mangyayari yung critical civil debate na sa loob ng sesyon. Sana tanggalin na nila yung tampuhan, they act professionally. Pero tama ka,
kasi masyadong malalim ang bakbakan nung nakaraang linggo eh. So may mga sentimiento pa sila no sa kanilang, siguro iba pa sa kanila nasasabing talagang medyo nilamangan tayo nito kasi bago pa magkaroon ng botohan eh, sabi pa ni Senator Cayetano, kaya lang naman lumipat yung iba dahil binantaan, may bantang kulong, things like that, di ba? May mga bitaw pa na ganun eh, no? So doon natin makikita yung lalim ng sakit sa mga minority ngayon. So maybe siguro a little days or 1 week more, siguro mariresolve. Pero looking back sa mga pangyayari mula nga nung I think that was June 5, marami nagsasabi talaga or mula pa nung nag-move dati si Senator Tito Soto, former Senate President Tito Soto, di ba? Nung niya at nag-walk out yung then minority. Tingin mo talaga na outmaneuver ng group ng group ni Senator Erwin Gatchalian, yung group ni yung Cayetano Black. Total outmaneuver yon. Sapagkat ang ginamit ng Gatchalian Black, hindi sila gumamit ng any special kind of process. No? Sinundan lang nila yung Constitution at yung rules and regulation ng Senado. Ang Constitution, hindi pwedeng mag-elect ng Senate President kung hindi 13 votes. So hindi sila nag-elect ng Senate President. So sabi naman sa rules and regulation, lahat ng mungkahi pwedeng desisyonan ng quorum. So binakant nila lahat. Mungkahi yon lahat. So sinundan nila yung rules nila at pagkatapos nag-elect sila hanggang Senate President pro tempore lang. At sapagkat walang Senate President, so naging acting. So kung makikita mo, si Senator Tito Soto, bihasa talaga. Masterclass nga yung sinasabi nila talaga. Master niya, alam kong gagawin ko dito. Siguro siya nagsabi, itong gawin natin, we will not go beyond the Constitution, hindi papasok lang tayo sa rules natin, makukuha natin to. Okay. So outmaneuvered talaga. Tsaka ito pa, siyempre wala na, dahil nga may officially yung Senate Blue Ribbon Committee na compose na. Wala na mangyayaring Senate Blue Ribbon Committee hearing sa labas. Wala na talaga. Kaya yung mga nangyari nung mga nakaraang araw dun sa 18 na Maneta Boys. ex-Marines Maneta o Boys. kargador, something like that. Eh wala na talagang saysa yun. Parang bulang pumutok yun na, o ano pang halaga niyan? Wala. Okay. Eto naman, maugong or bari-balita ngayon posibleng maging presiding officer si Senador Cheese Escudero, no? Sa impeachment trial. Tingin, anong basa nyo? Sa kanya ba Kasi di ba dalawa lang yung lawyer? Oo, kasi lawyer nga siya. And si Senador Kiko Pangilinan. Yes. Dalawa silang pagpipilian. Dalawa silang pagpipilian as, well, nasa kanila na yun, no? They will use the wisdom of their quorum, no? Kasi quorum lang makakapag-decide yan eh. So, tingnan natin, pareho naman silang abogado. Kaya lang siyempre may mga agam-agam rin yung ang mga tao sapagkat si Cheese Escudero nga yung Senate President nung last year, kung kailan nag-umpisa yung gulo. Ito naman, si Kiko Pangilinan, siya naman nasa opposition, kaya sometimes it's hard to balance it eh. Pero definitely dapat merong isang presiding officer. Pero yung yung ginawa ni Senator Escudero na wag sumali doon sa Senate Blue Ribbon Committee, was that a good move for you? I think oo. Parang precursor na, no? Parang hinahanda niya na ang sarili niya para maging presiding officer, no? Para hindi magka-doble-doble trabaho niya, di ba? So, yeah, I think it's a good move. At kung siya man yun, pambawi ba yun sa nakaraan? Alam mo, hindi natin talaga maaalis na may quid pro quo dito. No? Yung bang, okay, papasok ako, pwede bang gawin niyo kung ganito? Hindi natin maaalis yun kasi that's the play of politics sa Pilipinas. Parang naka-embed na yun eh. Parang may kapalit ang lahat. No? Sana wala. Sana ngayon mag-umpisa ng walang kapalit. Pero that's a good thing, but that's the perception. Ayan. Kaya, Alright. okay, sige. Nako, maraming salamat sa inyong oras, Attorney Mel Santamaria.